Naramdaman ko rin ang init ng araw. Ayan na, sarap. Kakainin ko lang ng extra virgin olive oil ng ating radish. Pinakamaganda sana ang pagkakatanim. Ayan, ang ganyan. Ito. Hoy! Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Finally! Naramdaman ko rin ang init ng araw. Ayan na, sarap. Kakainin ko lang ng extra virgin olive oil with lemon. Yan po ang iniinom ko ngayon tuwing umaga. Empty stomach. Si Papayam nga din tinuturuan ko. Ikaw Papayam, uminom ka din yan. So, napakaganda po daw ng ano. Malalaman natin yan pag nagpa-blood chem ako sa susunod na in a few weeks. Anong nangyayari sa ating diet. So ayan mga ka-farmer, dito po tayo sa ating mga Vandas and wala tayong upload kahapon, medyo busy. Ayan. So andito tayo ngayon. Ang ganda ng araw. Grabe pala itong Carabao grass, kumakapal pala. Kumakapal. So ayan po. Tapos nagpalit na tayo ng net. Ayan oh. Kaya lang madilim din po gawa ng etong ating mga tanim ay nalililiman din sila. Pero ang kinaganda dito, mayroon silang morning sun. Oh, 'di ba? So okay naman 'yan. Okay 'yan. Hindi naman po sila masusunog diyan. At ito pa ang kinaganda, mayroon akong ibabalita din. Dahil may nakita akong driftwood for sale, 400 to 450. So ang gagawin ko ay dito maglalagay tayo. Hindi na po itong mga batong ito, pero ito ipoposisyon pa rin po natin yan ng maganda. At yan ay patatayuin natin siguro. At yun iaayos din natin para naman may dating. Parang hindi lang, di ba? Kung saan lang ano, kasi yan talagang mabigat nga, hindi nila masyadong na-move. So ayun po mga farmer, ang gagawin ko, meron akong miniling 10 na acacia yun ay acacia, Madre de Cacao. So mas maganda, naka ano daw yon, naka ano na 450, mayroon ng stand na semento. So itatayo lang natin at ibabaon ng kaunti dito sa paligid. So yun ang ilalagay natin dito, siguro banta rito mga ilang piraso dyan. Ano lang natin, alternate na lang natin kung anong magandang parang design dyan. Tapos lalagyan natin ng dendrobium. Ito po kasi ang isa sa pinakamatibay sa araw. Kasi napansin ko, hindi naman, kung baga may ano pa rin may shade pa rin siya 'di ba? So pagdating po ng mga alauna, alas 2, wala na ditong init. So sa tingin ko kakayanin. Subukan muna natin ng ilang pero sa tingin ko kakayanin So yun ang gagawin ko mga ka-farmer, or ipapasok natin ng kaunti, di ba? Tapos lagay na lang tayo ng bato, pag-isipan natin muna. Tapos ito ayan wala si John Jude kahapon maulan pa po kaya medyo ngayon medyo maganda na talaga. Ayan ngayon ko lang nakita uli after a long almost 2 weeks. Di natin nakita yung langit na ganyan ngayon lang, pero may habagat pa rin mga ka-farmer. So ayan, bala kong mag fish amino acid ngayong umaga dahil kailangan po ng araw. Ganda ng pagkakaano ng ganda ng liwanag ngayon. Tama yung ating mga gulay ay talaga namang sabik na po sa araw. Gaantay na ng liwanag ng araw, yan sikat ng araw, sabi nga. So, para makapag-produce sila ng pagkain, 'di ba? Kapag yung process ng photosynthesis, ito din. Actually, linagyan na natin ng fertilizer yan. Titingnan natin yan kung tataba ba. Pero mukhang okay naman ating mga kamote. Inanuhan ko din ito ng konting alam nyo na, ngayong tag-ulan, marami po ang kalaban. Mga uod, napakarami. Update sa fish pond,
Bukas may darating tayo red tilapia. Yan na oh. Maarangkada ng ating radish. Pinakamaganda sana ang pagkakatanim. Ayan, ang ganyan. Ito. Ayan po. Ito, medyo sablay. Masyadong nahihirapan yan. Baka mabalik pa. So, ayan po, sayang sayang kasi hindi ko na anticipate na dapat pala nakalaban natin, no? Meron na. Nakaangat, nakailalim siya para mabilis nating tabunan. Ayan, titingnan natin ito kasi mukhang weak yung lupa. Sabi ko nga talagang kailangan mo ng pag-aralan din. Pero ang kapal ang kapal ng petsayan natin. Ang kapal ng pechay. Nag-spray na tayo dyan ng pang-uod dahil ang pechay po ay mas malapitin ng uod yan. So kailangan din nating alagaan talaga. Pwede tayong magtining kung gusto natin, babawas tayo. Pero kung ako, hayaan na lang natin. Daanin na lang natin sa foliar fertilizer. So every 3 days, 2 days foliar fertilizer tayo para yung sustansyang kailangan niya kahit siksikan sila ay maibigay natin. Or maglalagay din tayo ng konting triple 14 natin. Pwede nating itunaw, idilig, whatever. Itong ating kangkong mga ka-farmer, ayan. Bala ko palang magsingit ng mga luya. Pailan-ilan. May mga nakita ako doon na parang mga tumutubo ba? Kasi ganun lang yun maliit lang yung part lang na yun. Kuhanin nyo na, slice nyo, ibaon nyo na sa lupa at titingnan natin kung paano natin yan. So ito na po yung ating mga kangkong din sa kabila at sa dulo. Yan, ito mukhang alanganin to. Mukhang lalagyan na lang natin yan ng kangkong din para ito kasi magagamit natin sa kainan. Although weekly naman tayo, so dalawang plot tinitingnan ko, mukhang kakayanin naman na. At we will see. Ayan mga farmer, we will see. Mustasa, dami. So yung spinach and arugula mukhang hindi kakayanin. Ano lang naman kasi ito sinubukan ko lang, hindi rin tumubo. Kasi ang alam ko ang arugula maselan talaga yan. So kailangan natin mag-repair din. Ayan ayusin din natin yan. Maglalagay tayo ng lupa na naman. Kukuha tayo. Ganda na ating araw na. Pero marami pa tayong aantaying bagyo. Marami pa pong dadaan. Kaya medyo pa tayo ng konti. Buti na lang po at gumanda na ang panahon. Kahit papano masikatan man lang ng araw yung ating mga halaman. Especially yung mga papaya natin, niyog, ayan. Yung papaya po kasi medyo nababad na sa tubig. So kailangan nilang, medyo makarecover. Ayan po. So hopefully ay mag-green. Pagka nagdilaw po ang dahon nito, medyo baka sabi ko baka medyo dilaw lang dahil nasobrahan po sa ulan. Sana pagka umaraw na green na siya. Pero ayan, magi-spray po tayo ng mabilisan, fish amino acid, para medyo yung process ng photosynthesis mas mangibabaw. Pupunuin ko na dahil itong ating talbos ng kamote pipitikan din natin yan para mapakapal natin at kailangan natin sa ating diet yan. Ayan medyo okay naman na ito mga farmer, pero papalinis din natin kay Kongkong. Bibigay natin ng magandang instruction to dahil baka mamaya pag sinabi kong linisin mo baka tanggalin naman lahat. Ibig sabihin ito tatanggalin. May talong kami dito. Ayan dito niya tinanim yung talong. Nga rin siyang mapaglagyan bilog ito, bilog na talong mga ka-farm, pero ewan ko kung gaganda. Ganda ng araw ngayon. Talagang kailangan
mamayang hapon baka mamaya na tayo mag-spray ng ano sa mga orchids natin. Huy, sarap ng pakiramdam nila, grabe. Ayan, narawan din na kumbaga nahanginan din yung mga kailangan patuyuin. Ito pala si Erica. Ayan, 16 liters, pinuno ko na rin, medyo mabigat. Ito palang Carabao grass, kailangan din i-trim. So ito, kailangan din natin pong manu-manuhin, tanggalin para maganda naman. Pagka may time ay uutos natin yan. Ayan o, para puro Carabao grass lang, diba? Para maganda. Makapal pala siya. Ayan, bigat ah. Maganda tong aking nabiling to, malakas. Kaya ako'y natutuwa. Mura pa kaysa yung mga nabibiling mga sprayer. Oh, malakas to, malakas. Oh, diba kahapon isang araw pinarusahan ko kayo. Ito naman oh, sarap, diba? Oh, marami pong pwedeng gawin. FAA, pwede rin yun. Fish, plant, fermented plant juice. FFJ, FAA, fish amino acid. Ano pa ba isa? Fruit, meron din. So, pwede rin tayong gumawa ng fermented plant juice. Mga malunggay. Kaya lang gigising tayo madaling araw nun, kasi kukuha tayo ng mga talbos bago pa sumikat ang araw. Yun po yung rules sa paggawa ng fermented plant juice. Kaya natin itong mga kalamansi natin. Kawawa si Brother Virgilio Bunag, ninanakaw po yung kalamansi niya. Napanood ko, grabe naman mga tao talaga. Naunahan siya sa pagpipitas ng kalamansi niya. Ito yung avocado, lagyan na rin natin. Mga ngamoy ako fish amino, salungat ako sa hangin. Oh, ito lagyan na natin ng ganun para masipsip din yung ugat yung katas, the same time yung dahon. So two-way ang natin pag fertilize. Makapal to, walang alam kung nag-iisipan ko pa kung magbabawas tayo, replant. Anong meron? Ha? Susunod dito ka na kukuha niyan, Kong. Ayan Chinese yan. Kaya lang bago mo kuhanin, may orasyon yan na inchik. Tuturo ko sa'yo. Orasyon na yan, inchik yung salita. O Chinese kangkong yan para tutubo uli. Ha? Ha? O yan, pwede. Ganda na. Kakapal to pagka umaraw. Kakapal to. At hopefully ay gumanda. Lakas ng hangin. Malakas ang hangin pero may araw, which is very good and very good po yan. Ayan papasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil I'm enjoying every bit. Sabi ko nga kahapon, shinare ko yung sabi ko yung sa farming na sabi niya ang ganda naman ng mo. Marami po kasi lagi nagsasabi sa akin, ikaw ang bata mo pa, na-enjoy mo na. Sabi ko, ano naman po yun, minsan nasa choice mo din, diba? Tapos sabi ko, kung may gagawin kayo, may goal kayo sa isang bagay, kailangan ma-enjoy mo yung every moment of the journey. Kasi hindi po tayo pwedeng saka ka na mag-i-enjoy pagka nakuha mo. Baka mamaya mag-fail ka, na miss mo yung biyahe, ika nga, di ba?
So, ganun lang. Sabi ko, pagka kayo ay mahilig sa farming, kung pinakamaganda ka ako, kasama kayo sa pagpaplano, pagtatanim, 'di ba? Pamimili ng mga seedlings. Na andun yung enjoyment, hindi lang yung parang pag na-set up na, namunga na. Ano na lang yun eh. 'Di ba? Mas importante po yung bawat araw na enjoy natin. Ako naman ay thankful dahil ganun po yung 'di ba, nangyayari. Kung ano man po yung aking kahiligan, binibigay naman, like the ayungin. Mukhang success tayo sa ayungin for the moment, mga ka-farmer, kasi yan, diniscuss ko po yan sa aking nakaraang vlog sa kabila about doon sa ayungin natin, journey natin, dahil yung ayungin journey natin ay mahaba pa, so marami pa tayong kailangan i-consider. Ako, salunga tayo. Ayan, ito kailangan din natin lagyan, ay pitik lang yung mga natitira nating fish amino acid. Marami tayong makukuha niyan. Meron pa nga ako doon na isang timba pa na hindi pa nagagalaw, which is it's gold, mga ka-farmer, dahil ano naman tawag dito, wala naman po tong parang wine ito parang wine. Yan, lakas ng hangin. Buti na lang papunta doon. Mga papaya nalagyan natin, pero ito delikado tong mga papayang to. Di ko alam, mayroong parang nagdilaw sa atin dito, kaya lang parang baka nasobrahan sa tubig. Isa din po sa cost kasi kapag bibigyan natin ng konti, yan maganda pa naman, baka nasobrahan po sa tubig lang. 2 linggo ba namang, 'di ba? Pero kung may virus siya, goodbye. Bigyan natin ang ito. Baka nagkulang din sa araw, nasobrahan sa tubig. Tayo sa loob para mabigyan natin yung mga avocado natin. Ayan. Ay, sorry, hirap pang walang cameraman. Ay, sanay na rin. Kasi inaano ko pa yung ganda ng ating avocado. Tumubo na yung ito. Duda ako dito sa avocadong to, hindi to grafted ano to, Marcot. Hindi po ito grafted. Parang pinaugat lang. Itingnan ko pero sana, 'di ba? Ayan, okay na mga farmer, at marami tayong inaabangan. Grabe, splash, Inobi splash. Alam ko meron pang Vandas, tapos meron din tayong Vanda na 3. Ilan bang may Camille, marami po ang parating. Dahil nung ngayong nag-uulan at masama ang panahon, marami po ang nagla-live rainy season na clearance sale, mga ganon ba. Pero charot lang yun, pares lang ang presyo. So ayun po, may mga magaganda naman. May mga order tayo na blue yung blue yung mga bulaklak. So ang goal ko naman is ako man lang makapagpabulaklak kahit 'di ba? Matagal po daw kasi pag seedling ang binili ninyo, 3 years daw inaabot. Ay nako po, mahirap naman yung gano'n, 'di ba? So lang, tama na yung blooming na tinatawag, blooming size. Lakas yung hangin kaya tayo mamalengke nito. Sambales, negative yan sigurado, 'di ba? Sambales, Bataan, negative yan pagka ganyan. Wala kang ibang tatakbuhan kundi kasiguran kung gusto mo ng isda. Kaya lang iba kasi yung ng palengke. Ayan.
bala kong umikot doon, pero okay na to. Ayan. So ayan po mga ka-farmer, ang ating week update sa ating mga kangkong. Eto, bigyan nyo pa ng mga 2 linggo maximum, makaka-harvest na tayo. Tapos yung mustasa ay mga 3 weeks, makikita nyo maganda na, pati yung mga pechay. Basta't wag lang tayong babagyuhin ulit at maganda ang fertilization, ay may makukuha na tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Papaya, obserbahan natin, marami pong alanganin.